na baguhin ang testimonya. Iyon lang ang paraan para mailigtas ang anak natin. Kinaumagahan, habang mahimbing pa ang tulog nina Elena at Miguel, tahimik na umalis si Joaquin sa safe house. Nagpaalam siya sa mga tapat niyang tauhan, saka nagmaneho papunta sa mansyon ni Don Rafael para harapin ang matandang Don. Pinalabas ni Don Rafael ang lahat. Naklaya na ang anak ko, anunsyo niya, walang emosyon. Hindi tugma ang resulta ng ballistic. Nagtaka si Joaquin, sigurado siyang tamang baril ang ibinigay niya. Patawad sa pagdududa ko sa'yo, Joaquin, pagkukunwari ni Don Rafael. Bumalik ka na, magtrabaho ka ulit para sa akin. Bago umalis si Joaquin, tinawag siya ni Isabela. Salamat at hindi mo kami tinaksilan, sabi niya, pilit na tapat ang tingin. Tutuperin ko ang pangako ko, tutulungan ko si Elena. Pauwi, hinarang ng kotse ni Detective Reyes si Joaquin. Bakit peking ebidensya ang binigay mo? Matigas na tanong ni Reyes. Hindi ko rin alam, sagot ni Joaquin, nagkunwaring nagtataka. Naghinala akong may nagpalit ng resulta. Pagkaalis ni Joaquin, agad iniutos ni Reyes sa tauhan, ipa-examine ulit ang baril na yan, mas masusi. Pagdating ni Joaquin sa taguan, tumakbo si Elena para yakapin siya, nakahinga ng maluwag. Paano ka nakabalik? Hindi ka niya sinaktan. Ikinwento ni Joaquin ang paglaya ng anak ni Don Rafael. Pupunta tayo sa bahay nila ngayon. Sabi ni Isabela, aayusin niya ang papeles mo. Sa pananghalian sa mansyon ni Don Rafael, nagmungkahi si Isabela, hahanap tayo ng Pilipinong malinis ang record, papakasalan si Elena para magkaroon siya ng legal na citizenship. Nag-atubili si Elena, sa totoo lang po, napag-usapan na rin namin ni Joaquin ito. Ang pamangking abogado, masama pa rin ang tingin kay Elena, ay agad sumabad, magaling. Kung ganoon, bakit hindi na lang si Elena ang pakasalan ng pinsan ko? Para maging legal ang papeles niya at siguradong hindi na siya makakapagtestigo laban sa kanya. Sumimangot si Don Rafael ngunit hindi agad tumutol. Naging alanganin ang lahat. Tumayo si Elena para magpaalam, ngunit bago umalis, tinitigan niya ang pamangkin, sinaktan ko ang kapatid mo para ipagtanggol ang sarili ko. Mas mabuting huwag kang makialam sa buhay ko. Pagkaalis ni Joaquin at Elena, pinagalitan ni Isabela ang pamangkin, mahigpit na nagbabala na walang sino mang gagalaw kay Elena. Dinala ni Joaquin si Elena sa Manila Bay para magpahangin. Sa ilalim ng papalubog na araw, unang beses na nagkwento si Elena tungkol sa kanyang mahirap na nakaraan, ang sakit nang iwan siya ng kasintahan habang dinadala si Miguel. Tahimik si Joaquin, naantig ng husto sa sakit at katatagan ni Elena. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay nito. Elena, pakasalan mo ako. Hindi kunwari, gusto kong bumuo ng totoong pamilya para sa iyo at kay Miguel. Tumingala si Elena sa kanya, may luha sa mga mata dahil sa gulat at pagkasabik. Dahan-dahan siyang tumango, nagpasya silang magdaos ng simpleng engagement ceremony kinabukasan. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Elena. Naramdaman niyang kailangan niyang gawin ang tama. Tinawagan niya si Detective Reyes, isinalaysay ang buong katotohanan ng gabing iyon, nagkaroon ng alitan ang anak ni Don Rafael at ang pulis, kasamahan ni Reyes. Sa gitna ng pagtatalo at santukan, hindi sinasadyang nabaril ng anak ni Don Rafael ang pulis. Sakto namang dumating ang grupo ni Joaquin. Mabilis nilang kinuha ang baril at inutusan siyang linisin ang pinangyarihan. Naalala rin ni Elena at ibinigay kay Reyes ang impormasyon tungkol sa maliit na papel na sadyang iniwan ng pulis bago ito mamatay. Naalala ni Reyes ang sulat na, tupang puti, tupang itim. Ilang putok ang ginawa ng anak ni Don Rafael, sunod-sunod na tanong niya. 2 po, mabilis at sunod-sunod, paniniguro ni Elena. Ibinaba ni Reyes ang telepono, agad iniutos sa tauhan na bumalik sa crime scene. 2 putok ang ginawa ng sospek, pero iisa lang ang bala sa katawan ng biktima. Siguradong nandito pa ang pangalawang bala. Matapos ang masusing paghahanap, natagpuan nila ang ikalawang bala, bumaon sa isang lumang pader.
Natulala si Reyes sa katotohanan, hindi ang anak ni Don Rafael ang pumatay. May pangatlong tao na sinamantala ang sitwasyon para patayin ang kasamahan niya gamit ang pangalawang putok. Isang setup ang lahat. Kasabay nito, ipinatawag ni Don Rafael si Joaquin. Wala nang paligoy-ligoy ang matanda, patayin mo si Detective Reyes. Para wala nang bubungkal sa kaso ng anak ko. Natigilan si Joaquin, saka mariing umiling. Hindi ko kaya, tumalikod siya at umalis. Kinabukasan, sinundo ni Joaquin si Elena para sa engagement ceremony sa bahay ni Don Rafael. Hinayla ng matanda si Joaquin sa isang sulok, muling ginamit ang nakaraan at ang pangako ng kalayaan para pilitin siyang patayin si Reyes. Tumingin si Joaquin kay Isabela, na nakangiting naghahanda, saka mabigat ang loob na tumango. Habang kinukunan sila ng litrato, napansin ni Elena ang kakaibang kilos at balisang anyo ni Joaquin. May ipinagawa na naman siyang masama sa'yo, no? Bulong niya. Tungkol lang sa trabaho, huwag mong isipin, pilit na iwas ni Joaquin. Bigla, umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Isang grupo ng mga lalaking nakaitim at armado ang sumugod, pinaputukan ang mansyon. Sigawan at basag na salamin ang narinig. Dalhin mo si Elena sa safe room, sigaw ni Don Rafael sa pamangkin, saka kumuha ng baril kasama si Joaquin para lumaban. Matapos ang matinding palitan ng putok, umatras ang mga misteryosong umatake, iniwan ang nag-ulong mansyon. Gamit ang detalyadong testimonya ni Elena at ang ikalawang bala, natukoy ni Reyes ang posibleng lokasyon ng pangatlong bumaril noong gabing iyon. Lalong tumibay ang paniniwala niyang ginamit lang ang anak ni Don Rafael, at may nag-orkestra ng lahat para patayin ang kasamahan niya. Habang ipinapaliwanag ni Reyes ang teorya niya, ang tauhang kasama niya, ang tunay na salarin, ay nagpakita ng kakaibang kaba, pabalik-balik na inaayos ang kwelyo ng damit, pinagpapawisan. Hindi ito napansin ni Reyes dahil sa pagiging tutok sa kaso. Inutusan niya ang tauhan na ipagpatuloy ang investigasyon sa motibo ng pagpatay, habang pansamantala pang ililihim ang pagiging inosente ng anak ni Don Rafael. Nang gabi ring iyon, sinundan ni Joaquin si Detective Reyes, handa nang isagawa ang utos ni Don Rafael. Nagkaroon siya ng pagkakataon, ngunit sa tuwing gagawin niya ito, naaalala niya si Elena at Miguel, kaya hindi niya magawang kalabitin ang gatilyo. Sa huli, nagmaneho siya papunta sa kalye kung saan nakatira pansamantala si Elena, ipinarada ang kotse sa di kalayuan, tahimik na pinagmasdan ang liwanag mula sa bintana ng bahay nila. Sapat na iyon para kumalma siya. Nagkataong dumungaw si Elena at nakita ang pamilyar na sasakyan. Mabilis siyang bumaba, nang makita ang hitsura ni Joaquin na puno ng paghihirap, alam niyang may masamang ipinagawa si Don Rafael. Ginawa mo na ba? May pinatay ka ba? Nanginginig ang boses ni Elena. Tumulo ang luha. Humagulgol siya at niyakap si Joaquin. Wala akong pakialam sa nakaraan mo. Wala akong pakialam kung sino ka. Ang alam ko lang, hindi ko kayang mawala ka, Joaquin. Hindi. Wala akong ginawa, Elena. Mahigpit na yakap ni Joaquin, namamaos ang boses. Wala akong sinaktan. Kung LMA ka na. Pinunasan niya ang luha ni Elena, sa kamarahang hinalikan ito sa pisngi. Namula ang mukha ni Elena, nahihiyang bahagyang itinulak si Joaquin at mabilis na pumasok sa bahay. Dahil sa pag-atake, hindi natuloy ang pagpaparehistro ng kasal nila. Kinabukasan, nagpasya si Joaquin na tapusin na ito. Nagpatawag siya ng notaryo at abogado sa bahay. Sa harap ng masayang si Miguel at ng dalawang tapat na tauhan, opisyal na lumagda sina Joaquin at Elena sa marriage contract, legal ng mag-asawa. Masayang nagpakuha ng litrato ang lahat. Pagkaalis ni Joaquin para sa trabaho, nagpaalam si Elena sa kaibigang kapitbahay na may pupuntahan lang, ipinakiusap na bantayan si Miguel. Pinuntahan niya si Isabela sa mansyon ni Don Rafael. Tita, kasal na po kami ni Joaquin, anunsyo niya. Saka diretsahang sinabi ang hinala, alam ko pong inutusan ni Don Rafael si Joaquin na pumatay. Naghihinala po akong si Detective Reyes ang target. Sa itaas,
Narinig ng pamangking abogado ang buong usapan. Agad niyang tinawagan si Detective Reyes, may balak patayin ka ni Joaquin. Pagkaalis ni Elena, agad kinumpronta ni Isabela ang asawa. Hinihiling na itigil ang balak na pagpatay kay Reyes. Kasabay nito, si Reyes, matapos matanggap ang tawag mula sa pamangkin, ay galit na nagmaneho papunta sa bahay ni Joaquin para kumprontahin ito. Nagkasagutan ang dalawang lalaki hanggang sa mauwi sa pisikal na komprontasyon. Sa gitna ng pagtutulakan, pumutok ang baril na laging dala ni Joaquin, tinamaan si Reyes sa dibdib. Swerteng laging nakasuot ng bulletproof vest si Reyes kaya't malakas na pagkabagsak lang ang inabot niya. Pagkaalis ni Reyes na nagpupuyos sa galit, nakatanggap ng text si Joaquin mula kay Don Rafael, kanselahin ang utos. Nagngit-ngit si Joaquin. Pinaglalaroan siya ng matandang tusong ito. Halos kasunod noon, tumawag si Reyes sa kanyang mga tauhan, galit na iniutos, imbestigahan. Imbestigahan ang buong background, lahat ng koneksyon, lahat ng kilos ni Joaquin. Maya-maya, bumalik si Elena sa bahay ni Joaquin. Nang marinig ang pagbukas ng pinto, akala ni Joaquin ay bumalik si Reyes para gumanti, kaya agad bumunot ng baril. Nang makitang si Elena pala, ibinaba niya ito at nakahinga ng maluwag. Nakita ni Elena ang punit sa damit ni Joaquin, kung saan tumama ang bala, namutla siya. Anong nangyari sa inyo ni Detective Reyes? Nakita ko siyang paalis kanina, mukhang galit na galit. Nagpunta lang siya rito para magtanong tungkol sa trabaho, pilit na pagsisinungaling ni Joaquin. Umuwi ka na. Ayokong makita mo akong ganito. Tumalikod siya, ayaw ipakita ang gulong na mumuo sa kanyang isip. Ngunit, kalahati pa lang ng biyahe ni Joaquin, hinarang siya ng isang grupo ng mga lalaking nakauniporme ng pulis. Pinababa siya sa kotse, kinuha ang hard drive na naglalaman ng video evidence, saka mabilis na nawala. Nagngit-ngit si Joaquin, alam niyang nahulog na naman siya sa patibong ni Don Rafael o ng kung sino mang nasa likod nito. Samantala, ang tusong tauhan ni Detective Reyes ay nagpunta sa hepe ng pulisya, na bayad ni Don Rafael, humingi ng tulong para ipatapon si Reyes, nagsinungaling na inaabuso ni Reyes ang kapangyarihan. Kinabukasan, pinuntahan ng anak ni Don Rafael, na nakalaya na, si Balbas. Alam ko na ang ginawa mo sa bone marrow donor, diretsahan niyang sabi. Namutla si Balbas. Anong kailangan mo? Ngumisi ang anak ni Don Rafael, isama mo ako sa negosyo mo. Kung hindi, isusumbong kita kay Joaquin. Kasabay nito, natagpuan ng mga dumaraan ang hepe ng pulisya na patay na sa loob ng kanyang kotse, mukhang nagpakamatay, ngunit maaaring kagagawan ng tauhan ni Reyes para manahimik ito. Dinala ni Joaquin si Elena sa ospital para kunin ang pinakabagong resulta ni Miguel. Ibinigay ng doktor ang magandang balita na bumubuti ang kalagayan ng bata, napaiyak si Elena sa tuwa. Paglabas niya, naghihintay si Detective Reyes. Naimbestigahan ko na, sabi niya, puno ng galit. Ang nasa likod ng pagkamatay ng bone marrow donor ay si Don Rafael. Ginawa niya yon para gantihan ka, Joaquin, dahil isinuko mo ang baril ng anak niya. Natigilan si Elena. Hindi makapaniwalang ganoon kalupit si Don Rafael. Kailangan ko siyang patayin, nang gigil niyang sabi. Agad siyang pinigilan ni Reyes. Kung LMA ka, Elena. Huwag padalos-dalos. Bigyan mo ako ng dagdag na ebidensya laban sa kanya. Pananagutin natin siya sa batas. Sakto namang tumawag ang pamangking abogado kay Joaquin, nahanap ko na ang impormasyon ng pamilya ni Miguel sa Iran. Agad pumunta si Joaquin sa istasyon ng pulis, nagkunwaring hinahanap si Reyes pero ang totoo'y hinahanap ang pulis na hamarang sa kanya kahapon. Paikot-ikot, natuntun niya ito. Nang hindi nakatingin si Reyes, lihim niyang kinuha na ng litrato ang nameplate at badge nito, saka mabilis na umalis at tumawag sa tauhan, hanapin ninyo ang taong ito agad. Nang makabalik si Joaquin na balisa, tinawag siya ni Elena. Naramdaman niyang may mali. Joaquin, nagsimula siya, nanginginig ang boses, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa amin.
Huminga siya ng malalim. Iniisip ko, na dalhin si Miguel sa ibang bansa para magpagamot. Pagod na ako dito, masyadong mapanganib. Natigilan si Joaquin, kumirat ang puso, ngunit walang masabi para pigilan sila. Nakita ni Elena ang lungkot sa mukha niya. Bigla niyang hinawakan ang kamay nito. Gusto mo bang sumama sa amin? Tanong ni Elena, puno ng pag-asa ang mga mata. Ginawa niya ito dahil alam niya ang katotohanan tungkol kay Don Rafael, ang kaaway na pumatay sa pamilya ni Joaquin noon. Ayaw niyang manatili pa si Joaquin malapit sa kaaway, ayaw na niyang masaktan pa ito. Oo, agad na sagot ni Joaquin, walang pag-aalinlangan. Napangiti si Elena, hindi makapaniwalang ganoon kabilis siyang pumayag. Hinawakan nila ng mahigpit ang kamay ng isa't isa papasok ng silid. Nang gabing iyon, ipinagtapat nila ang lahat ng nararamdaman, nagkaroon ng isang gabi ng pagmamahalan at pag-unawa. Kinaumagahan, nakatanggap ng text si Joaquin mula sa tauhan, nahanap na ang tirahan ng pekeng pulis. Hinalikan niya sa noo si Ellen ang natutulog. May aayusin lang ako sa labas. Hintayin ninyo ako ni Miguel dito, pag-uusapan natin ang plano pagbalik ko. Nakaabang na ang dalawang tauhan ni Joaquin malapit sa bahay ng pekeng pulis. Hindi nila alam na natunton na rin ni Reyes ang lokasyon at naroon din siya, naghihinala sa lalaking ito matapos ang kakaibang kilos ni Joaquin kahapon. Paglabas ng pekeng pulis, akmang kikilos na ang mga tauhan ni Joaquin nang harangin sila ni Reyes. Ako na. Nakita ng pekeng pulis si Reyes at tumakbo. Sakto namang dumating ang kotse ni Joaquin, binangga ang paa ng lalaki, nahuli ito. Sino ka? Sinong nag-utos sa'yo? Mariing tanong ni Joaquin. Sinamantala ng lalaki ang pagkalingat ni Joaquin at muling tumakbo. Hinabol siya ni Joaquin at Reyes. Hindi nagtagal, nahuli ulit siya ni Joaquin. Alam niyang wala ng takas, biglang bumunot ng baril ang lalaki at nagpakamatay. Matapos suriin ang bangkay, sinisi ni Reyes si Joaquin, lagi ka nalang kumikilos mag-isa, ginugulo mo ang lahat. Ayaw nang magpaliwanag ni Joaquin, inihagis ang teleponong nakuha sa pekeng pulis kay Reyes. Ikaw na ang mag-imbestiga. Pagbalik sa istasyon, sinuri ni Reyes ang telepono, natuklasang may kontak ang pekeng pulis sa numerong nakasave bilang, tupang itim. Naalala ni Reyes ang sulat na, tupang puti, tupang itim. Ginamit niya ang telepono para tawagan ang, tupang itim. Alam ko na kung sino ka. Malapit na kitang mahuli. Sa kabilang linya, ang ama-amahan ni Joaquin, isang mataas na opisyal, ay nakilala ang boses ni Reyes, alam niyang nabuking na siya. Agad tumawag kay Don Rafael. Booking na tayo. Magkita tayo bukas. Hindi nila alam na na-record ni Reyes ang buong usapan. Kinabukasan, naunang dumating si Reyes sa tagpuan, naghihintay kung sino si, tupang itim. Maya-maya, dumating ang kotse ni Don Rafael, tupang puti. Nagtago si Reyes. Ngunit hindi niya alam, ang tusong tauhan niya ay sumunod din pala, nakatago sa ibang sulok. Isa pang mamahaling sasakyan ang dumating. Bumukas ang pinto, bumaba ang ama-amahan ni Joaquin. Natigilan ang tauhan ni Reyes nang makita ang sariling ama. Mabilis siyang nag-text sa ama, nandito si Reyes. Akmang magpapakita na ang ama-amahan nang mabasa ang text, agad bumaling kay Don Rafael, minamanmanan tayo, saka mabilis na sumakay ulit sa kotse at umalis. Nagalit si Reyes nang makitang tumakas na naman ang target, agad hinabol ang sasakyan. Nakita ng ama-amahan na sinusundan sila, iniutos sa driver na bilisin. Sa gitna ng habulan, isang truck ang biglang sumulpot, napilitang umiwas ng husto si Reyes. Nawala na ang sasakyan ng tupang itim. Muling nabigo si Reyes. Matapos makatakas, tinawagan ng ama-amahan si Don Rafael. Paano nalaman ni Reyes ang tagpuan natin? May sinabi ka ba? Itinanggi ito ni Don Rafael. Ipatingin mo ang bahay mo, baka may naglagay ng listening device, utos ng ama-amahan. Tama nga, natagpuan ni Don Rafael ang maliit na recorder na itinago sa lalagyan ng ballpen sa kanyang opisina.
Tinipon niya ang lahat sa bahay. Naalala ng pamangking abogado na pumasok si Elena sa opisina ni Don Rafael noon, nahulaan niyang si Elena ang may gawa, ngunit nanahimik para protektahan ito. Ngunit nagsalita si Balbas, naghinala ako kay Elena. Pumasok siya dito noon para daw hanapin ang gamot ng anak niya. Mabilis na ipinagtanggol ng kapatid si Elena. Nagpahayag si Don Rafael na hahanapin niya ang traidor at pagbabayaran ito ng mahal. Kinabukasan, pinuntahan ng abogado si Elena sa bahay ni Joaquin. Hindi niya alam na sinusundan siya ng tauhan ni Don Rafael at may listening device na nakakabit sa kanya. Nang makitang wala si Joaquin, sinabi ng abogado kay Elena, "Elena, alam kong ikaw ang naglagay ng recorder." Nalaman na ni Tio, si Don Rafael, sa pamamagitan ng device, ay naririnig ang lahat. Nararapat lang sa kanya yan, galit na sabi ni Elena. Ginagamit ka lang ni Reyes. Elena, babala ng abogado. Inilalagay ka niya sa panganib. Hindi naniwala si Elena, ngunit nang hindi niya makontak si Reyes, pumayag siyang sumama sa abogado para kausapin ito. Nagkasundo silang ilihim ito kay Joaquin. Pag-alis, matalinong itinago ng abogado si Elena sa backseat, nalusutan ang dalawang tauhan ni Joaquin. Pagkaalis nila, agad sumunod ang mga tauhan ni Don Rafael. Hindi nagtagal, nakatanggap ng tawag si Joaquin mula sa tauhan na, tumakas, si Elena. Tinawagan niya si Elena ngunit hindi ito sumasagot. Napansin ng abogado na sinusundan sila, kaya't sinadya niyang pumasok sa isang mataong kalye para mawala sila. Tumawag si Joaquin sa abogado. "Nasaan kayo? Alam kong kasama mo si Elena." Nagsinungaling ang abogado na namimili sila. "Namimili pero kailangang takasan ang mga tauhan ko," naghinala si Joaquin. "Ibigay mo ang telepono kay Elena." Pagkakuha ni Elena ng telepono, sunod-sunod ang tanong ni Joaquin, "Anong ginagawa mo? Bakit mo ako tinataguan?" Nalilitong nagsinungaling si Elena na namimili nga sila. Sakto namang may kotseng tumabi sa kanila. Dalawang lalaking nakaitim na maskara ang nasa loob, may hawak na baril. "Yuko!" sigaw ng abogado. Umalingaw-ngaw ang putok, nabasag ang salamin ng kotse, pinagbabaril sila. Narinig ni Joaquin ang mga putok sa telepono, halos huminto ang kanyang puso. Dinala ang dalawang babae sa ospital. Mabilis ding dumating sina Joaquin at Reyes. Mga gallows lang ang tinamo ni Elena, ngunit malubha ang tama ng abogado sa tiyan, kailangan ng agarang operasyon. Nang malaman ni Elena na papunta na si Don Rafael sa ospital, nagpumilit siyang umuwi. Ngunit bago sila makaalis, dumating na si Don Rafael. Nanlamig si Elena sa takot, hinayla si Joaquin pauwi. Pagdating sa bahay, tinanong ni Joaquin kung bakit siya nagmamadaling umuwi. Hindi masabi ni Elena ang totoo, sinabi lang niyang gusto niyang makasama si Miguel. Si Joaquin, matapos ang lahat, ay alam nang hindi na sila ligtas sa Pilipinas. "Kailangan na nating umalis, Elena." Agad-agad, naantala na nila ito noon, ngunit ngayon, buhay na ni Elena ang nakataya. Tumango si Elena, masaya at gamaan ang loob. Pagkaalis ni Joaquin, tinawagan ni Elena ang abogado, "Nagising na matapos ang operasyon, mag-ingat ka. Umalis ka na dyan." Hinala ko, si Don Rafael ang nagpabaril sa atin. Ngunit naniniwala pa rin ang abogado na hindi iyon magagawa ng tiyuhin niya. Sakto namang bumukas ang pinto ng kwarto, pumasok si Don Rafael. Agad pinatay ng abogado ang tawag. Muling nagkunwaring nag-aalala ang matanda. Saka nagtanong kung bakit sila magkasama ni Elena. Nagsinungaling ang abogado na nagkape lang sila. Binalaan siya ni Don Rafael na iwasan sina Elena at Reyes, ngunit itinanggi na may kinalaman siya sa pamamaril. Pagkatapos, pumunta si Don Rafael sa bahay ni Joaquin, pinapunta si Joaquin sa taas para bantayan si Miguel habang kinakausap niya si Elena. Wala nang pagkukunwari, diretsahan siyang nagbanta. "Alam ko na ang lahat ng ginawa mo, babae. Hindi ka makakatakas, kahit saan ka magtago." Pagkaalis ni Don Rafael, agad tinawagan ni Elena si Reyes,
Ikinwento ang pagkadiskubre ni Don Rafael sa recorder at ang pagtatakip ng abogado. Puno na ng galit ang puso ni Elena. Hindi na ako aalis, detective, deklara niya. Dito lang ako, tutulungan ko kayo hanggang makulong ang matandang yon. Samantala, sa ospital, lumapit ang doktor sa abogado na may mabigat na balita. Ma'am, ang tiyuhin ninyo, si Don Rafael, ay nag-utos sa amin na tanggalin ang inyong matris sa susunod na operasyon. Natigilan ang abogado. Sa wakas, nakita niya ang tunay na kasamaan ng tiyuhin na dati niyang iginagalang. Ngunit, bago umalis, aksidenteng nakita ni Elena ang balang nalaglag ni Joaquin kanina, nasa ilalim ng mesa. Kayo, nagbarilan ba kayo? Nauutal niyang tanong, umaakyat ang takot. Mabilis na dinampot ni Joaquin ang bala. Isinuksok sa bulsa, naging malamig at mailap ang mukha. Wala akong responsibilidad na i-report sa iyo ang lahat ng bagay, mariin niyang sabi, saka tumalikod. Nasaktan at nagalit, tumalikod din si Elena at umalis, nagbabadyang tumulo ang mga luha. Agad na nagmaneho si Joaquin papunta sa mansyon ni Don Rafael, wala nang paggalang, kinwestiyon niya ang matanda kung bakit biglang kinansela ang utos na patayin si Reyes. Ngumisi si Don Rafael, nagbigay ng malabong dahilan tungkol sa ibang plano na sisimulan kinabukasan. Hindi, matigas na putol ni Joaquin. Nangako kang bibigyan mo ako ng kalayaan pagkatapos ng misyong ito. Tinitigan niya ng diretso ang tusong mga mata ng matanda. Mula ngayon, hindi na ako susunod sa anumang utos mo. At umaasa akong irerespeto mo ang desisyon ko. Nakakapagtaka, ngumiti si Don Rafael at madaling pumayag, marahil alam niyang hindi madaling makakawala si Joaquin sa kanyang mga kamay. Mapaklang nagpasalamat si Joaquin saka tumalikod. Samantala, sa istasyon ng pulis, dinala ng tusong tauhan ni Reyes ang makapal na criminal record ni Joaquin. Habang tinitingnan ang mahabang listahan ng mga kaso at mabibigat na krimen, nagngit-ngit si Reyes, nanumpang hinding-hindi palalampasin si Joaquin. Dinala niya ang file sa bahay ni Elena. Tingnan mo, sabi niya, puno ng pahiwatig, para mas makilala mo ang tunay na pagkatao ng asawang pinagkakatiwalaan mo. Akmang bubuksan ito ni Elena nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Tumatawag ang ospital para sa magandang balita, pagkalipas ng 2 araw, dalhin si Miguel para sa mga huling pagsusuri bago ang bone marrow transplant. Sa sobrang tuwa at pag-asa, tuluyang nalimutan ni Elena ang file ng mga kasalanan ni Joaquin sa mesa. Kinaumagahan, nagpakita si Joaquin sa pintuan ni Elena dala ang isang malaking bouquet ng pulang rosas. Pasensya na sa inasal ko kagabi, malambing niyang sabi, puno ng pagsisisi ang mga mata. Pagkatapos, dinala niya si Elena sa bago niyang bukas na marangyang restaurant sa Bonifacio Global City, BGC. Lalo pang nakakagulat, naghanda siya ng banda na tumutugtog ng mga romantikong awiting Pilipino para sa kanya. Sa gitna ng maaliwalas na paligid at liwanag ng kandila, hinawakan ni Joaquin ng mahigpit ang kamay ni Elena, buong puso at taimtim ang boses, ayokong maging sa papel lang. Ang kasal natin, Elena. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, nalaman kong, mahal na pala kita. Natigilan si Elena. Umalag ng husto ang puso sa hindi inaasahang pagtatapat, ngunit dahil sa takot at mga sugat ng nakaraan, hindi pa siya handang tumanggap. Nagpasalamat siya kay Joaquin para sa napakagandang hapunan saka nagmamadaling umalis, iniwan si Joaquin na may bahid ng pagkabigo sa mga mata. Pag-uwi sa bahay, naalala ni Elena ang file na iniwan ni Reyes. Dahil sa kuryusidad, binuksan niya ito at binasa. Habang nagbabasa, lalong namumutla ang kanyang mukha. Ang mga krimen, ang mga ilegal na gawain, ang madilim na sikreto ng nakaraan ni Joaquin ay malinaw na nakalatag, na nagdulot sa kanya ng matinding pagkabigla at pagkalito. Nang gabing iyon, pagdating ni Joaquin, ibinigay ni Elena ang file sa kanya, walang imik. Nakita ito ni Joaquin, alam niyang, regalo, ito ni Reyes. Inihanda niya ang sarili sa pagkamuhi, sa paglayo ni Elena. Ngunit tahimik lamang na umiling si Elena.
Hindi mahalaga sa akin ang mga ito, mahina niyang sabi, saka biglang ipinatong ang kamay sa kamay ni Joaquin, matatag ang tingin. Lahat tayo may nakaraan, Joaquin. Ang mahalaga ay ang ngayon at ang bukas. Harapin mo ito ng buong tapang at magsimula kang muli. Natigilan si Joaquin, saka isang di masukat na kaligayahan at pasasalamat ang umapaw sa kanyang puso. Hindi niya akalaing may taong tatanggap sa tunay niyang pagkatao ng ganito. Ngumiti si Elena, pinaalalahanan siya tungkol sa mahalagang appointment sa ospital kinabukasan, saka marahang bumaba ng kotse at umuwi. Kinabukasan, sa Manila Police District Headquarters, si Detective Reyes at ang kanyang tusong tauhan, ang tunay na salarin, ay nagpunta sa hepe ng pulisya, ang opisyal na nabayaran ni Don Rafael, formal na nag-withdraw mula sa investigasyon sa pagkamatay ng kanilang kasamahan. Ang hepe ay nagkunwaring nanghihinayang ngunit sa loob-loob ay natutuwa, agad na pumayag. Ngunit, sabi ni Reyes bago umalis, matatag ang boses, hindi ang anak ni Don Rafael ang salarin. May pangatlong tao na bumaril. Ang bala sa katawan ng biktima at ang balang nahanap sa eksena ay perpektong magkatugma. Inilapag niya ang note na iniwan ng biktima sa mesa ng hepe. Ito ang huling mensahe ng kasamahan ko. Tupang puti, tupang itim. Ang tauhang katabi ni Reyes ay nakarinig nito, nagbago ang kulay ng mukha, halatang kinakabahan. Si Reyes, bagamat hindi gaanong napansin, ay nag-utos pa rin sa kanya, tulungan mo ang bagong team. Anumang bagong impormasyon, ay report mo agad sa akin. Pagkasabi nito, umalis si Reyes. Pagkaalis ni Reyes, halos mapaluhod ang tauhan sa hagdan, sinasabunutan ang sarili sa matinding pag-aalala. Bumalik sa kanyang isipan ang kakilakilabot na alaala ng gabing iyon, inutusan siya ng isang makapangyarihang tao, maaaring si Tupang Itim, o may kaugnayan kay Don Rafael, na patahimikin ang kasamahan. Sinadya niyang papuntahin ito sa isang abandonadong bodega sa Pandakan para madaling isagawa ang plano. Ngunit hindi niya inaasahang sinundan pala ito ng anak ni Don Rafael. Nagkaroon ng mainiitang pagtatalo ang dalawa, hanggang sa bumunot ng baril ang anak ni Don Rafael dahil sa galit. Nakita niya ang perpektong pagkakataon, mula sa kanyang pinagtataguan, walang pag-aalinlangang 2 beses niyang pinaputukan ang kasamahan, agad itong napatay, habang tulala pa ang anak ni Don Rafael. At si Elena, ang nag-iisang ina na nagtatrabaho sa malapit, ay hindi sinasadyang nasaksihan ang buong pangyayari. Siya ang tunay na salarin. Sa Street, Lux Medical Center, habang kinakabahang naghihintay sa huling resulta ng pagsusuri ni Miguel, nagpasya si Joaquin na ikwento ang lahat kay Elena ang kanyang masakit at madilim na nakaraan, para maintindihan nito kung bakit siya napunta sa landas ng krimen tulad ng nakasulat sa file. Ikinwento niya ang mga taon sa isang malupit na bahay ampunan sa labas ng Quezon City, ang mga pambubugbog, ang mga pangungutya bilang ulila, mula sa mas matatandang bata. Ang mga peklat sa kanyang likod ang buhay na patunay. Gumawa pa sila ng kanta para lang tuyain siya, pinahirapan siya sa pisikal at emosyonal. Sa huli, nang umabot na sa sukdulan ng kanyang pagtitiis, nilakasan niya ang loob na bugbugin ang lider nila hanggang sa hindi na makabangon, para balaan ang iba na huwag na siyang gagalawin pa. Tahimik na nakinig si Elena, kumikirot ang puso sa awa para sa mga pinagdaanan niya. Sakto namang biglang dumating si Detective Reyes, at kasama niya ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may mahabang peklat sa mukha, walang iba kundi ang lider ng mga nambubuli kay Joaquin sa ampunan noon. Natigilan si Joaquin, bumalik ang masasamang alaala. Aba, tingnan mo nga naman. Ang ulilang si Joaquin, ngumisi ang lalaki, puno ng pang-aasar ang boses, sadyang nanggagalaiti. Nakita ni Elena na hindi maganda ang mangyayari. Mabilis niyang hinayla si Joaquin para umalis, ngunit ang walang hiyang pang-aasar ay umabot na sa sukdulan ng pagtitimpi ni Joaquin. Malakas niyang iwinaksi ang kamay ni Elena, namumula ang mga mata sa galit, sumugod at sinakal ang lalaki. Pilit silang inaawat ni Reyes at Elena. Sinamantala ng lalaki ang gulo,
Mabilis na inagaw ang baril mula sa holster ng isang pulis na malapit, kasama ni Reyes para sa seguridad, itinutok kay Joaquin at kinalabit ang gatilyo. Mabilis na nakailag si Joaquin. Ngunit ang masaklap, ang ligaw na bala ay tumama kay Miguel, ang batang masayang tumatakbo palabas mula sa testing room pagkatapos ng huling pagsusuri. Bumagsak si Miguel sa sahig, dumadaloy ang dugo mula sa tama sa balikat. Miguel! Sumabog ang nakakabinging sigaw ni Elena sa buong ospital. Tumakbo siya para yakapin ang anak, namumutla sa matinding takot. Natatarantang tumakbo rin si Joaquin, ngunit galit na galit siyang itinulak ni Elena. Lumayo ka sa amin. Kasalanan mo to lahat, sigaw niya sa gitna ng pag-iyak, puno ng galit at kawalan ng pag-asa ang mga mata. Mabilis na dinala ng mga doktor at nurse si Miguel sa emergency room. Parang binagsakan ng langit at lupa si Joaquin, tulalang pinanood silang mawala. Ang mga salita ni Elena ay parang mga punyal na tumutusok sa kanyang puso. Nanghihinang lumabas siya ng ospital, sumakay sa kanyang kotse. Paalis na sana siya nang makita si Detective Reyes na nakaharang sa dadaanan, komplikado ang ekspresyon. Pinaharurot ni Joaquin ang sasakyan, diretso kay Reyes, saka biglang pamreno sa mismong harapan nito. Panalo ka na, sigaw niya ng buong Cap-Aton, saka pinatakbo ang kotse na parang nasisiraan ng bait sa gitna ng gabi. Nakatingin lang si Reyes, agad tinawagan ang mga tauhan, harangin ninyo lahat ng exit sa expressway. Hulihin ninyo si Joaquin, buhay. Ngunit dahil sa galing magmaneho at desperasyon ng taong wala ng pakialam, madaling naiwasan ni Joaquin ang lahat ng pulis. Maya-maya, lumabas ang doktor mula sa kinausap si Elena, swerte at daplis lang sa balikat ang tama, hindi nakamamatay. Pero kailangan siyang obserbahan. Ang magandang balita, darating ang bone marrow donor sa Pilipinas pagkalipas ng 2 araw ayon sa schedule. Isasagawa natin ang operasyon pagdating niya. Napaiyak si Elena. Sa pagkakataong ito ay dahil sa saya at ginhawang malaman na may pag-asa pang gumaling ang kanyang anak. Nagmaneho si Joaquin ng walang patutunguhan, hanggang sa mapadpad siya sa luma at abandonadong bahay ampunan. Bumalik ang lahat ng masasakit na alaala, ang mga pagpapahirap. Pagod na pagod siya, pisikal at emosyonal, nais na lamang niyang sumuko. Samantala, natunton ng tusong tauhan ni Reyes ang lokasyon ni Joaquin gamit ang phone tracking at ini-report ito. Ay send mo sa akin ang lokasyon agad. Magpadala kayo ng buong puwersa doon, utos ni Reyes, nagmamadali. Narinig ni Joaquin ang tunog ng mga papalapit na sasakyan ng pulis, alam niyang napapaligiran na siya. Kinuha niya ang kanyang baril, desperadong itinutok sa sariling sentido. Bumukas ang pinto, pumasok si Reyes, nakataas ang 2 kamay. Joaquin, kumalma ka. Huwag mong gawin yan. Ayokong maglaban tayo ng ganito. Umiyak si Joaquin na parang bata, unang beses niyang ipinakita ang kahinaan. Ikinwento niya ang pakiramdam na nasasakal, ang mga bangungot na bumabalik tuwing naaalala ang mga pagpapahirap noon. Gusto ko nang tapusin ang lahat. Tahimik na nakinig si Reyes, nakaramdam din ng awa sa pinagdaanan ni Joaquin. Sakto namang sumugod ang mga armadong pulis, mabilis na dinisarmahan si Joaquin. Ikukulong kita ng 1 araw, mahina ngunit matatag na sabi ni Reyes, para protektahan ka sa sarili mo. Bago dalhin ng mga pulis si Joaquin, huminto si Reyes, tumingin sa paligid ng sira-sirang silid. Ang lugar na ito, may espesyal ba itong kahulugan sa'yo? Anong mga alaala mo dito? Hindi sumagot si Joaquin, tahimik lamang na nagpadala sa mga pulis, iniwan si Reyes na maraming tanong sa isip. Pagkalabas ni Miguel sa ospital, stable na ang tama sa balikat pero kailangan pa rin ng pag-iingat, agad na inempake ni Elena ang lahat ng gamit nilang mag-ina. Nagpasya siyang lumipat sa ibang lugar, isang lugar na malayo, para tuluyang iwan ang mapanganib na mundo ni Joaquin, para protektahan ang kanyang anak. Sakto namang abala siya sa pag-aayos nang may malakas na kumatok sa pinto. Binuksan niya ito at humarap sa 2 opisyal na nakauniporme mula sa Bureau of Immigration.
Narito po kami para i-verify ang legalidad ng kasal ninyo ni G. Joaquin, sabi ng isa, seryoso ang boses. Nang mapansin ang mga nakaempakeng gamit na nakakalat sa sahig, nagtanong ang isang opisyal, mukhang lilipat po kayo ng tirahan. Kinabahang nagsinungaling si Elena, opo, lilipat na po kami sa bahay ng asawa ko sa Forbes Park, Makati. Ngunit nang humingi sila ng permiso na silipin ang kwarto, wala silang nakitang anumang gamit ni Joaquin. Ma'am, mukhang indikasyon po ito ng isang pekeng kasal para makakuha ng residency. Maaari po kayong makasuhan at ma-deport, babala ng opisyal. Natakot ng husto si Elena, mabilis na ipinaliwanag na. Totoong kasal sila, nasa proseso lang ng paglipat kaya nauna nang nailipat ang mga gamit ni Joaquin. Nagdududa pa rin ang mga opisyal, sinabing iuulat nila ang lahat sa kanilang superior at babalitaan na lang siya. Pagkaalis ng dalawang opisyal, nanginginig na tinawagan ni Elena ang pamangking abogado ni Don Rafael para humingi ng tulong. Nang marinig ang sitwasyon, mabilis na nagbigay ng solusyon ang abogado. Elena, kailangan mong lumipat agad sa bahay ni Joaquin. Kailangan ninyong magpanggap na masayang mag-asawa. Dapat handa rin si Joaquin na sagutin ang mga tanong nila. Agad tinawagan ng abogado si Joaquin, nakalalabas lang mula sa 24 na oras na pagkakakulong. Umiiwas pa rin si Joaquin kay Elena dahil sa sakit na idinulot ng mga sinabi nito sa ospital, ngunit napilitan siyang pumayag na, susubukang gawin ang kanyang parte, saka mabilis na nagdahilan ng trabaho para tapusin ang usapan. Kinabukasan, dinala ni Elena si Miguel sa ospital para sa mga huling paghahanda sa nalalapit na operasyon. Agad namang may nagbalita nito kay Joaquin. Walang pag-aalinlangan, nagmaneho siya papunta sa ospital. Samantala, nasa loob ng ospital si Elena nang makatanggap ng tawag mula kay Detective Reyes, niyaya siyang mag-usap sa tahimik na hardin sa likod. Pagdating ni Elena sa tagpuan, sakto namang dumating din ang kotse ni Joaquin. May dala siyang maliit na regalo para kay Miguel, akmang bababa na nang makita si Reyes na kausap si Elena. Natigilan siya, nagpas siyang manatili muna sa kotse at magmasid mula sa malayo. Elena, pasensya na sa nangyari kahapon, panimula ni Reyes, may pagsisisi sa boses. Hindi ko inaasahang magagawa iyon ng gagawang yun. Pero kasalanan din yan ng pakikisama mo sa mga tulad ni Joaquin. Galit na pinutol ni Elena ang sinasabi niya, bakit ba lagi ninyo siyang pinag-iinitan? Dahil sa inyo, laging nadadamay kami ng anak ko. Nang marinig ni Joaquin mula sa kotse na ipinagtatanggol siya ni Elena, gaman ang kanyang pakiramdam, ngunit nagpasya siyang umalis na lamang para hindi makagulo sa usapan nila. Pagsapit ng gabi, nag-report ang tusong tauhan kay Reyes, Sir, may nakuha akong impormasyon tungkol sa isang malaking shipment ng ilegal na armas na i-deliver ni Joaquin bukas. Sa isang lumang pier sa Navotas ang bagsakan. Ito ay pawang kasinungalingan na gawa-gawa niya para ipahamak si Joaquin at umangat sa pwesto. Natuwa si Reyes, agad nag-utos, magaling. Bukas, ihanda ang operasyon, siguraduhing mahuli natin siya, pati ang mga armas. Kasabay nito, pinuntahan ni Elena si Joaquin sa restaurant nito para pag-usapan ang script na isasagot nila sa mga tanong ng immigration tungkol sa kanilang kasal. Ngunit habang nag-uusap, nagkaroon na naman sila ng hindi pagkakaunawaan. May hinanakit pa rin si Joaquin dahil pakiramdam niya'y ginagamit lang siya ni Elena, habang hindi naman maintindihan ni Elena kung bakit malamig ang pakikitungo ni Joaquin. Sa huli, nagalit si Joaquin at umalis, bumalik sa kanyang restaurant. Hindi nagtagal, sinundan siya ni Elena doon. Nang makita siya, lalong nainis si Joaquin, hinayla niya si Elena papasok sa kusina para mag-usap ng pribado. Doon, muli silang nagtalo. Iginiit ni Elena na kailangan ni Joaquin umuwi agad pagkatapos ng trabaho para kung sakaling dumating ang immigration, makita silang magkasama. Ngunit matigas na tumanggi si Joaquin. Bakit ba laging kailangan lang ang habol mo at hindi mo man lang makita ang mga ginagawa ko para sa inyo? Galit niyang sabi. Siguro tama ka,
Dapat bumalik na lang ako sa dati kong pagkatao, isang taong walang pakialam. Hindi, sigaw ni Elena, may luha sa mga mata. Huwag mong sabihin yan. Hindi mo ba alam na gabi-gabi kitang iniisip? Galit ako sa'yo, pero hindi kita maalis sa isip ko. Niyakap niya si Joaquin ng mahigpit, humahagulgol. Joaquin, parang awa mo na, tulungan mo kami sa huling pagkakataon. Huwag ka nang makonsensya. Pangako, hindi na ako magsasabi ng kahit anong ikasasama ng loob mo. Nang marinig ang taos-pusong mga salita ni Elena, natunaw ang pusong bato ni Joaquin. Marahan niya itong niyakap pabalik, saka idinampi ang kanyang mga labi sa mga labi nito. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng galit at hindi pagkakaunawaan. Naramdaman nilang pareho kung gaano kalalim ang pagmamahal nila sa isa't isa. Pagkatapos ng halik, nahihiyang itinulak siya ni Elena, nagmamadaling umuwi, namumula ang mga pisngi. Pareho silang hindi mapigil ang mapangiti habang inaalala ang tamis ng sandaling iyon. Kinabukasan, pinangunahan ni Detective Reyes ang isang malaking puwersa ng pulisya, nakaabang sa lumang pier sa Navotas, handa nang salakayin ang illegal arms deal ni Joaquin. Sakto namang dumating ang truck na may kargamento. Iniutos ni Reyes na buksan ang likod ng truck. Sa loob, maraming malalaking kahon na selyado. Ngumiti si Reyes at ang kanyang mga tauhan, sigurado nang mahuhuli na nila si Joaquin. Ngunit nang buksan nila ang mga kahon, natigilan ang lahat, wala itong laman kundi mga lumang damit at basura, walang kahit isang baril o bala. Lumitaw si Joaquin mula sa likuran, may mapanuyang ngiti sa labi. Detective Reyes, mas mabuting tumigil ka na. Hinding-hindi mo ako mahuhuli. Pagkasabi nito, sumakay siya sa kanyang mamahaling kotse at kalmadong umalis, iniwan si Reyes at ang mga pulis na tulala sa pagkatalo. Walang nagawa si Reyes kundi palayain ang mga tauhan ni Joaquin, ang mga driver ng truck. Kasabay nito, dumating ang dalawang opisyal ng immigration sa restaurant ni Joaquin para imbestigahan ang tungkol sa pekeng kasal. Ang babaeng blonde, kaibigan o tauhan ni Joaquin, ay agad lumapit, nagpakilalang matalik na kaibigan ni Joaquin at Elena, handang magpatunay sa totoong relasyon nila. Maya-maya, dumating si Elena, nakita ang dalawang opisyal na papalabas na may hindi magandang ekspresyon. Pagkatapos, nakita niya ang babaeng blonde na lumabas mula sa opisina ni Joaquin. Naghinala si Elena, hinarang ang babae. Anong sinabi mo sa kanila? Itinanggi ito ng babae, wala akong ginawa. Sakto namang dumating si Joaquin. Agad ikinwento ni Elena ang nangyari. Naintindihan ni Joaquin na may problema, isinakay niya si Elena sa kotse at hinabol ang sasakyan ng mga opisyal. Hindi nagtagal, naharang ni Joaquin ang kotse nila. Pinababa niya si Elena, humarap sa dalawang opisyal, matatag ang boses at tapat ang mga mata, totoo ang kasal namin. Totoo ang pagmamahal ko kay Elena. Wala kaming ginagawang masama. Sumunod si Elena, nanginginig ang boses, hindi ko po alam kung ano ang sinabi ng babaeng iyon, pero totoo po ang sinasabi ng asawa ko. Nagkatinginan ang mga opisyal. Saka nagsalita ang isa, sa totoo lang, wala pang nasasabi ang babaeng blonde. Noong kakausapin na sana namin siya, may tumawag sa kanya, tapos kinailangan na rin naming umalis agad dahil may emergency. Pinayuhan nila sina Joaquin at Elena na maghanda sa mga susunod na pag-iimbestiga saka umalis. Pagkaalis nila, nagpasalamat si Elena kay Joaquin. Pagkatapos, magkasama silang pumunta sa ospital para kay Miguel. Samantala si Detective Reyes, matapos ang kahihiyan sa pier, ay nagpunta sa kulungan para kausapin ang isang kilalang miyembro ng sindikato, na nagbigay noon ng maling impormasyon tungkol kay Joaquin. Sinadya mo bang magbigay ng maling impormasyon tungkol sa armas ni Joaquin para ipahamak ako, ha? Sigaw ni Reyes. Habang nagtatanong, napansin niya ang tato na tupa sa braso ng preso. Anong ibig sabihin ng tato na yan? Naalala ni Reyes ang sulat na, tupang puti, tupang itim, na bigay ni Elena. Isang ideya ang nabuo sa isip niya. Tupang puti,
Tupang itim, pangalan yan ng isang organisasyon, bulong niya sa sarili. Naintindihan niyang ang organisasyong ito ay kumikilos sa legal at ilegal na paraan. Kailangan kong sabihin ito sa hepe, nagpasya siya. Ang tusong tauhan niya ay nakarinig nito, lalong kinabahan. Ngunit, pagdating ni Reyes sa opisina ng hepe, napako ang tingin niya sa isang maliit na estatwa ng itim na tupa sa ibabaw ng mesa nito. Nanlamig si Reyes. Naintindihan niya na ang lahat. Ang hepe ay sangkot, marahil ay bahagi pa nga ng organisasyong ito. Babalik na lang po ako mamaya, sabi ni Reyes saka mabilis na umalis, puno ng pag-iisip ang isipan. Papunta sina Joaquin at Elena sa ospital nang makatanggap ng tawag si Joaquin mula sa tauhang inutusan niyang sumando sa bone marrow donor sa NAIA. Boss, kanina pa ako dito sa airport, nakaalis na lahat ng pasahero sa flight na yun, pero wala po ang donor. Natigilan sina Joaquin at Elena. Ang hindi nila alam, ang donor ay hinarang at kinuha ni Balbas sa airport ayon sa utos ni Don Rafael para pigilan ang operasyon ni Miguel. Ngunit habang nasa biyahe, naawa si Balbas sa batang nangangailangan ng tulong. Itinigil niya ang sasakyan sa Parañaque, pumara ng taxi, binayaran ang driver at sinabing ihatid ang donor sa street, Lux. Ngunit, pagbaba ng donor para tumawid, isang itim na kotse ang biglang sumulpot, sinadyang sagasaan siya ng malakas sa katumakas. Nasaksihan ito ni Balbas, agad niyang hinabol ang tumakas na sasakyan. Ang driver ng itim na kotse, matapos ang ginawa, ay tumawag kay Don Rafael para i-report na tapos na ang trabaho. Pagdating ni Elena sa ospital, sinalubong siya ng masamang balita, namatay ang bone marrow donor dahil sa hit and run. Hindi na matutuloy ang operasyon ni Miguel. Gumuho ang mundo ni Elena. Tumakbo siya sa silid ni Miguel, niyakap ang kaawa-awang anak, walang tigil ang pag-iyak. Nakatayo si Joaquin sa labas, pinapanood sila, durog ang puso. Agad niyang tinawagan ang pamangking abogado, gamitin mo lahat ng koneksyon mo, lumipad ka papuntang Iran agad. Hanapin mo ang mga kamag-anak ni Miguel sa ama, lalo na ang tatay niya. Isang linggo ang lumipas, natunto ni Joaquin ang sasakyang ginamit sa hit and run. Iniutos niya sa mga tauhan na hanapin ang may-ari nito. Pag-akyat ni Joaquin sa kwarto, nakita niyang umiiyak pa rin si Elena sa kama. Marahan siyang lumapit, niyakap ito. Magiging maayos din ang lahat, Elena. Pangako. Pagkatapos, inaya niya itong lumabas para makalanghap ng sariwang hangin. Habang naglalakad, sinabi ni Elena ang kanyang matinding pag-aalala sa kalagayan ni Miguel, na tila lumalala. Muling binanggit ni Joaquin ang huling pag-asa, humingi ng tulong sa pamilya ng ama ni Miguel sa Iran. Muli, mariing tumanggi si Elena. Hindi pwede, Joaquin. Napakayaman at makapangyarihan ng pamilya nila sa Tehran. Ayokong malaman ng dating kasintahan ko na may anak kami. Natatakot akong agawin niya si Miguel sa akin. Kinaumagahan, nakuha ni Joaquin ang impormasyon tungkol sa may-ari ng sasakyang nakasagasa. Hindi ito ang mismong driver kundi pamangkin ng isang malaking kasosyo ni Don Rafael. Agad pinuntahan at kinausap ni Joaquin ang driver na inupahan. Ngunit kahit anong gawin niyang pagpapahirap, hindi ito nagsasalita tungkol sa kung sino ang tunay na nag-utos. Samantala, sa mansyon ni Don Rafael, nagpaplano sina Elena, Isabela at iba pa na mag-outang para kay Miguel. Hindi nila alam ang panganib na nag-aabang. Dalawang lalaki ang nakapasok at naghihintay sa basement parking para dukutin si Elena. Nang pababa na sila, naalala ni Elena na naiwan ang inumin. Sinabi niyang susunod na lang siya. Nang mag-isa na si Elena, sumulpot ang dalawang lalaki at tinangkang dukutin siya. Swerteng narinig ni Isabela ang ingay at naghinala, bumalik siya. Nang makita ang pag-atake, walang pag-aalinlangang binunot niya ang maliit na baril na laging dala at binaril sa binti ang isang lalaki, na iligtas si Elena. Tumakas ang isa pa. Nanginginig na tinawagan ni Elena si Joaquin. Nang malaman ang tangkang pagdukot, mabilis na pumunta si Joaquin sa mansyon.
Pagkakita kay Elena, agad niya itong niyakap ng mahigpit, puno ng pag-aalala at pagsisisi. Patawad, Elena. Patawad dahil wala ako sa tabi mo nang kailangan mo ako. Tumingin siya sa mga mata nito, nangako. Mula ngayon, hinding-hindi ko hahayaang may manakit sa inyong mag-ina. Dahil dito, nagpasya siyang pansamantala silang maninirahan sa mansyon ni Don Rafael para sa mas mahigpit na seguridad hanggang maayos ang lahat. Sa ibang lugar, kinumpronta ni Balbas ang kanyang kapatid na abogado, inamin ang lahat, sinunod niya ang utos ni Don Rafael na kunin ang donor sa airport, pero naawa siya kaya pinakawalan ito. Hindi niya akalaing ganoon kalupit si Don Rafael na ipapasagasa pa ito. Nakiusap si Balbas sa kapatid na tulungan siyang makaisip ng paraan, dahil kapag nalaman ni Joaquin ang totoo, siguradong papatayin siya nito. Natulala ang abogado sa nalaman. Hindi niya sukat akalain na ganoon kasama ang tiyuhin niya. Sakto namang may narinig silang kaluskos sa labas ng pinto. Ngunit pagbukas nila, nakita lang nila ang katulong na naglilinis. Pinauwi muna ng abogado si Balbas. Pagkaalis ni Balbas, bumukas ang pinto ng banyo sa malapit, lumabas ang anak ni Don Rafael na may ngisi sa labi. Narinig niya ang buong usapan. Samantala, ang kasosyo ni Don Rafael, tiyuhin ng may-ari ng kotse, ay nakipag-ugnayan kay Joaquin. Para mailigtas ang pamangkin niya, na hawak ni Joaquin, nag-imbestiga siya at nakuha ang CCTV footage na nagpapakita sa tunay na driver, na inupahan ni Don Rafael, na itinatago ang ginamit na kotse sa isang junk shop sa Piatas. Nag-alok siya ng palitan, ang video para sa kalayaan ng pamangkin. Nang gabi ring iyon, nagkita sila. Pagkakuha ng mahalagang video, iniutos ni Joaquin sa tauhan na pakawalan ang pamangkin saka mabilis na umalis. Hawak na niya ang matibay na ebidensya laban kay Don Rafael.